Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan niyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, simula nung may kasal kami ni Verhel, wala nang mabuting loob ang aking ipinakita sa kanya, Mommy Onyx. Dahil hindi ko pa rin nakakalimutan ang kanyang ginawa sa akin, nalabag sa aking kalooban. Sa puso't isipan ko, Mommy Onyx, kahit naipanganak ko na ang aming pangatlong anak, Mommy Onyx, ramdam ko pa rin ang kirot at pait at sakit na galit na aking nararamdaman para kay Verhel, Mommy Onyx. Hindi ko pa rin siya napapatawad sa kanyang ginawa sa akin noong dalaga pa ako, Mommy Onyx. Kaya nung nailuwal ko, Mommy Onyx, ang aking pang-apat na anak, hindi ko inaasahan ang pagsubok na dumating sa aming buhay, Mommy Onyx. Kaya, aray ko. Ang sakit ng likod ko. Ang hirap talaga pag bagong panganak. Verhel? Puntahan mo nga ako dito sa sala. Tulog na ba yung tatlong bata? Puntahan mo nga ako dito, kunin mo to si Bunso. Masakit yung balakang ko eh. Akin na si Bunso. Itabi ko na lang yan siya doon sa tatlong bata. Akin na. Sandali, Verhel. Ano yung nasa kamay mo? Nasa mukha mo rin? Ano yung namumula-pula? Ha? Na paano ka? May rashes ka ba? Ano yan? Hindi ba yan nakakahawa? Baka mahawaan yung mga bata. Oo nga. Meron nga akong pula-pula sa katawan ko. Kaya pala parang may lagnat ako. Mainit yung katawan ko. Hindi ko alam kung ano to. Akin na sa bebe. Alam kong pagod ka. Magpahinga ka kasi bukas maglalaba ako at ako na rin ang magluluto. Maaga akong gigising bukas. Pumunta ka na lang sa doktor. Magpatingin ka doon. Huwag mo na lang kaming alalahan ng mga bata. Ako na bahala sa kanila. Sige na. Pumunta ka na sa ospital. Ngayon din, hindi kita masamahan doon kasi alam mo naman na kapapanganak ko palang kahapon. Sige na, ako na bahala dito. Huwag mo na kaming alalahanin. Sige. Pupunta na ako ngayon. Magpapasama lang ako ng kasamahan ko sa trabaho. Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Okay ka lang ba dito, Vicky? Naiiwan kita. Mag-isa pa at kasama ang mga bata. Huwag kang mag-alala, Verhel. Ako na bahala sa mga bata. Pumunta ka na ngayon din. Para maagapan yan kung anong klaseng sakit meron ka. Kasi bigla lang yan ah. At saka sabi mo may lagnat ka, baka mahawaan yung mga bata. Lalo na itong bunso. Kapapanganak ko pa lang. Sige na, umalis ka na. Huwag mo kaming alalahanin. Huwag mo akong alalahanin. Ako na bahala. Sige. Aalis na ako. Mag-ingat kayo dito ng mga bata ha. Lalo na ikaw. Ingatan mo ang sarili mo. Sige na. Alis na ako. Aray ko. Umaga na pala. Ang sakit ng balakang ko pa rin. Dahan-dahan lang akong kikilos. Baka magdudugo ako. Buti tulog pa ang mga bata. Punta muna ako sa kusina. Tingnan ko kung may maluluto ako. Para meron makain ang mga bata. Isang
cup na lang ng bigas ang meron kami. Kulang ito. Wala kaming ulam. Diyos ko. At hindi pa umuwi si Verhel. Ano na kaya nangyari kay Verhel? Okay lang kaya siya? Na-admit kaya siya? Wala akong maluto na bigas. Hindi to kasya sa amin. Isang cup lang ng bigas ito. Isang taka lang. Diyos ko. Diyos ko. Ano gagawin ko? Bahala na. Meron pala akong tabliya dito sa kabinet. Pwede na to gawin kong champurado. Nang may makain naman ako at nagpapadede pa ako sa bata. Diyos ko, Lord. Umiyak na si baby. Hayaan ko muna ito dito. Puntahan ko muna si baby. Andyan na, baby. Andyan na si mama. Diyos ko, Lord. Nagkasabay na sila. Gumising, umiiyak. Anong gagawin ko? Huwag na kayo umiyak. Tumigil na kayo. Tumigil na. Tama na. Tahan na. Tahan na. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Para akong nahihilo. Sumasakit yung sikmura ko. Dahil kaya ito sa champurado na ginawa ko. Diyos ko. Huwag naman, Lord, para akong himatayin. Walang mapag-iwanan ko sa mga bata. Lord. Diyos ko. Pinagpawisan ako ng malamig. Pero, kakayanin ko to. Kailangan ko maglaba. Wala si Verhel na gagawa nito. Hindi ko pa din alam kung anong nangyari sa kanya. Kailangan kong laban tong mga ginamit kong mga lampin at damit na madumi. Pasok lang. Bukas ang pinto. Verhel, ikaw na ba yan? Ate Vicky, kailangan mo pumunta sa ospital. Na-admit si Kuya Verhel. May lubhang karamdaman si Kuya Verhel. Kailangan mo pumunta sa ospital ngayon din. Ikaw ang maglaba. Kayanin mo kaya maglaba. Kakapanganak mo lang kahapon na. Sino pa nga ba ang maglaba? Kundi ako. Wala naman ako ibang maasahan at nakakahiyang mangingi ng tulong sa kapitbahay. Sige. Tulungan mo ako sa mga bata, Ton. Isama natin sila sa ospital. Pero, bakit namumutla ka? Okay ka lang ba, ate? Okay ka lang ba? Kumain na ba kayo ng mga bata? Ikaw, kumain ka na ba? Masama ang pakiramdam ko, Ton. Dahil siguro sa champurado na ginawa ko kanina. Isang taka lang kasi ng bigas ang meron kami at may nakita akong tabliya dyan sa may kabinet sa kusina. Yun ang ginawa kong pangpalasa sa kanin para naman dumami at makakain yung mga bata, pero hindi pala yun pwede sa akin kasi kapapanganak ko lang kahapon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko to. Ang hirap ng buhay. Tapos ngayon, nasa hospital pa si Verhel. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ate, kapag ganitong sitwasyon, dapat nanghi ka na ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi ka naman siguro tatalikuran.
Lalo pat 4 na yung bata mo. At kapapanganak ko mo palang kahapon. Tapos si Kuya Verhel nasa ospital. Huwag mo sarilinin ang problema, ate. Kailangan mo ng tulong. Halika dito, ate. Umupo ka at igawa kita ng mainit na kape. Lagyan ko na rin ng gatas. Diyan ka lang, ate, ha? Gagawa na ako. Salamat, Tonton. Nahiya kasi ako manghingi ng tulong sa mga kapitbahay. At salamat na rin sa pagsama mo kay Verhel kagabi. Kung wala siyang kasama, hindi ko malaman kung ano na nangyari sa kanya. Hopeless din ako kasi wala akong kasama dito. Ako lang mag-isa dito para kasamahan ang mga bata. At salamat na rin at binalitaan mo ako sa nangyari. Salamat. Sige, gawan mo ako. Baka sakaling manumbalik yung lakas ko at makapunta na tayo sa ospital. Kahit papaano ay nag-alala din ako kay Verhel. Siya lang kasi ang naghahanap buhay sa ngayon eh. Wala akong ibang malapitan. Salamat talaga, Tonton, salamat. Ate, lunukin mo din minsan yung pride mo. Pag sa panahon ng pangangailangan mo, kailangan mo ding manghingi ng tulong sa mga kapitbahay. Panigurado akong tutulong sila. Sige, dyan ka muna, ate. At pag okay ka na, bisan ko yung mga bata at dalhin natin sa ospital nang madalaw niyo si Kuya Verhel. Nakakalungkot ang sitwasyon ngayon ni Kuya Verhel, ate. Hindi ko alam kung may lunas pa sa natanggap niyang karamdaman ngayon. Ano bang nangyari? Paano nangyari yun at nagkaroon siya ng mga rashes sa kanyang katawan? Hindi ko alam. Nung tinawag ko siya, sabi ko lumapit ka dito sa sala dahil kunin mo yung bunso. Doon ko palang nakita na meron na siyang rashes sa kanyang katawan at doon lang siya nagsabi na meron siyang lagnat. Tonton, hindi ko kayang mag-isa yung 4 na bata. Hindi ko kaya. Lalo pa talaga din ako dahil kakapapanganak ko pa lang. Anong gagawin ko? Magpakatatag po kayo, ate. Tonton.